Alright mga Night for today's video, papalitan natin yung knuckle bearing ni Cyber. So ito, kung nakikita nyo yan, gumagalaw yung manubela, merong play. Lalo na pag nagpipreno ako sa may kanan, sa harap ko, talagang ayun, sumasayaw. Pop pop pop, diba? Ramdam na ramdam ko Hindi na safe guys, lalo na pagdating sa mga liguan, bangkingan, lalo na yung mga ganitong mga naka-group na daan. Yan, napakadelikado niya, gumagano'n siya, gumagalaw-galaw. So punta tayo ng AB Moto para magpapalitan ng knuckle bearing. Thank you sir. Stay tuned lang kayan guys pakita ko sa inyo yung proper na pag-install at pagtanggal ng knuckle bearing sa ating mga motor. Let's go! Dito tayo sa AB Moto, dito yan sa Caloocan, sa North Caloocan. Bale, ito na si Cyber mga tol. So papagawa natin dito is yung kanyang manibela at dahil yung kanyang knuckle bearing may tama na mga tol. So once na nagpepreno o nararamdaman ko yung aking manibela, umaangat-angat siyang ganun. So bearing na yun at i-verify din natin yan mamaya pag sinalpak na yung motor natin dito sa lifter. So ito ngayon ang AB Moto sa lukuyang kalagayan, patuloy pa rin maraming gawa mga tol. So ayan, alamin din natin kung magkano yung pricing ng mga ganyan installation ng knuckle bearing, kasi yan yung mga specialties nila or yung karaniwang just expert sila sa ganyang paggawa ng mga knuckle bearing, brakes, ganyan, shocks. Yan yung talaga yung profession nila pagdating sa shop na to. So yun talaga yung mga ginagawa nila dito mga tol. So bali mangyari, pacheck ko na rin yung mga brakes si Cyber dahil na-stock to. Yung kanyang rear shock, pakita ko sa inyo yung gamit natin is race power mga tol. Fully adjustable yan, may compression and rebound dyan mga tol. Ayan. So papacheck na rin natin kasi kung makikita nyo may kalawang na siya, senyalis na napabayaan yung motor. Partida mga tol, sa loob pa ng bahay nakaparada tong motor ko pero tinamaan pa rin siya ng kalawang. So panibagong kaalaman na naman to pag-aaralan natin pagdating sa mga pag-install ng mga knuckle bearing. The same time, ano yung mga mini-maintenance pag na-stock yung ganito yung mga motor. So mangyari mga tol, testing ni Max. Siya yung gagawa ng motor natin. Anak ng owner yung mga tol, so makasiguro tayo na maganda yung gawa. Tingin mo kailangan nating yung shock? Ang tawag doon pag tinatanggal yung oil? Service po. Tingin mo kailangan? Service naman po na ito siya every 2 years pa po. Every 2 years pa, 1 year pa lang sa akin yan. Kahit next year na po sir. Gano'n naman yung ganun pag dito po sir sa race power, palit po ng oil is nasa 1.5 po. Wala pa tayo nabibili nito dahil may kalawang na? Yung spring alone sir, unfortunately wala po sir. Wala talaga no? Opo. Wala kang mabibili na separate niyan? Opo. Best way talaga sir, powder coat po. Kailangan papinturahan. Pero itong case naman po na ito sir, hindi naman po siya makaka-apekto sa performance. Sa ilocks lang po siya. Nilox lang, mukhang pinabayaan. Nasa bahay lang yan. Sa loob ng bahay yan, ginalawang pa rin. Kasi nakakalawang po siya sir, while riding po, itong part po na dikit-dikit ng spring, nagbabind po siya sir. So every time lulubak po kayo sir, may konting grind po. Kaya po siya nababakpak ang pintura. Even sir sa other brand, mas malala pa nga po sir Sa ibang brand? Sa ibang brand po. So yung mga tol, mangyari dito, adjust lang natin ng konti no? Apo. Kasi ni-ride mo naman, okay naman sa'yo eh. Apo sir. Okay. Pero check natin sir kapag since nag-aangkas nga po kayo sir. Oo, nag-aangkas eh. Check natin lahat no, pakita natin kung ano yung gagawin dyan. Lahat sir ng madadaanan na part sa harap, brake pad, bearing, pati yung axle sir, check po natin lahat. Lalo na dun sa may knuckle. Marami tayong matututunan dun no? Okay. Nagpakulay ng mags? Hula mo muna magkano? Tingin mo. Ansel yan hindi siya powder coat. 3,000. Wow! 900 lang yan. Oh? Oo, 900 lang yan. Ipakita ko sa iyo yung page ko. Saan? Tiga Cavite nga lang. Nga lang Cavite. Dadayuin yan. Ako nga, galing ako Sambales eh. Kayo mas malapit. Mura yan. Oo. 900 Ansel, ha? Ha? Okay, no? Linis.
Ito mga tol, yung mga tornilyo na pinagbaklasan. Ignition, axle, spacer. Ito, malakas yung alog nung wheel bearing natin. Malakas yung alog na ito. Palitan natin ito. Dalawa ata ito sa pagkakaalam ko eh. Dalawa ba ito pag pinapalitan? Opo, malaki sir. Magkano isa nan? Nasa 150 po sir isang bearing. Bali, 300, dalawa. Okay. Bali guys, nandito yung knuckle bearing natin. Ayan, ito yung trabaho. Ayan, trabaho yan guys. Pero dito, medyo bebasicin lang nila yan kasi yun yung mga isa sa mga specialties nila sa knuckle bearing brakes yan. Nakaraan kasi nag-install tayo ng mga tol. Pinokpok lang yan eh. Nakikita nyo dyan mamaya yung bakas sa pokpok. Dito may proper tool dito mga tol. Ayan, tulad yan eh. Yun. Di nakuha sa pokpok no. Ayan, nakuha sa baril. Ha? Wala nang grasa. Sa sobrang tagal, wala nang naglulubricate sa pulito. Natuyo no? Wala na pong grasa. Pero hindi pa siya basag. Di ba po sir basag? Pero sa grasa pa lang sir, ayun po, parang naging putik na sir yung grasa niya po eh. Tagal nang hindi nabubuksan yan eh. Opo. Mas makikita natin sir yung damage pa rito. Ito na yung bago no? Tigas ah. Anong tawag dyan? Air hammer po sir. Dahil ito ang tawag dyan. Yun po sir, ano po, yun po yung race, lower race po. Yan yung papalitan na rin. Apo, bali yung nasa chassis sir, napalitan na po namin eh. Ito na lang sir yung hindi pa po. After neto sir mapalitan, ready for assembly na po yung motor. Alright mga tol, so ito yung top yata ito ng knuckle bearing. So ayan, bago na to. Pati yung mga bearing yan, yung mga bolitas, bago na yan no? At yung pinaka-importante syempre grasa. Ayan, meron na siya. Ito pa isa guys. Ayan, so bago na lahat. Smooth na to ulit. Okay lang ba yung mga tama na yan? Ano po sir, siguro sir sa huling palit ng ball race, okay lang naman po yung dilinisin ko na lang po sir. Pag pinalitan yata yan, buo no? Opo, isang buo po sir. Mas medyo mabigat din po ito sir. TM ba yung T-pose? Yan po sir, hindi po sir. Hindi bro, nililiha? Opo, makulong kalakang po. Nilinis ko lang po. Ang grasa rin po kasi talaga siya nagpapatagal ng buhay ng bearing po. Kanina, hindi na talaga eh. Opo. Kaya kami sir, kapag gumagawa po kami, binubusog po talaga namin ng grasa para talagang tumagal po siya sir. Kasi madalang mabaklas yan bro, di ba? Kasi mahirap na yung process ng pagkakabit niya. Opo. Kaya di na rin namin siya dinidipit sa grasa po eh. Para ang mga pyesa talaga siya tatagal. Ito na guys yung pinagpalitan natin na lumang knuckle bearing, ball race. So ayan siya, durog-durog. Durog-durog na yan, lalo na to no. Talagang bungi-bungi na. So lahat yan pinalitan bago sir no. Yung stem nut, pinalitan na rin natin kasi anong tawag dito? stem nut. Puro pukpok na no. So ayan, iikpitan na yan no. Opo, ikit na po sir. Yung manibela hindi na kailangan i-align no. Kailangan pa rin sir. Kala ko rekta salpak na lang siya eh. Yung pala i-align pa. Every time kakalasin po kasi dito sir, ang manibela sir nawawala pa sa alignment. Kaya kailangan talaga sir i-double. Kinalawang na pala eh. Talagang gegewang no. Pwede pa ata eh. Pakita natin yung ipapalit na bago. Itsura. Yun. Ano station? Yung type ko, yung cover. Takip ko. Nilagyan ko lang siya ng grasa para tumagal.
Yan, sa ibabaw naman. Road test guys, road test. Wala na? Konti lang sir, may adjust lang po. Maluwag pa? Yung alignment lang po sir, medyo nakakaliwa po siya ngayon sir eh. So yung mga tol, ginagawa ni Max kayo, inaalay niya yung motor kaya niya niro-road test mga tol. So pakita ko muna sa inyo yung pinalitan doon sa motor natin ng mga bearing. So ito yung mga tol. So ito yung knuckle bearing. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Ito na yung mga tol. Ito na siya. Tapos ito naman yung Koyo, 150 isa. Ito yung dati. Sobrang dumi. Talagang nabuo niya mga grasa. Nabuo na yung ano. Maalog na. Ngayon maalog na siya. Ito yung bago. Ito yung tura ng bago. Yan. Koyo. Yan yun guys. So ito na yung bago. I hope talagang maganda na yung magiging play ng manibela natin. Okay na daw. Senyas na. So yung mga tol, na-adjust na siya. Kung makikita nyo, nag-iba na yung position ng spring. So mas kita na yung mga kalawang. All goods na mga tol. Alright mga tol, so tapos na si Cyber. Nagawa na. So sama natin si Max. So tanongin natin si Max, ano bang ginawa doon sa ating motor? Unang-una doon sa ating knuckle bearing. Sa knuckle bearing sir or sa ball race na tinatawag po, yung stock niya po kasi na ball race may damage na po. And then ang pagkabaklas po natin sa kanya, yung grasa po parang naging kalawang na sir. Tuyo na sir yung grasa. Pinalitan po natin siya sir ng brand new na bearing na Yamaha din po. And then ang ginamit natin sir na grasa is Maxima po. High temp, fully synthetic, and then waterproof po siya. Bali Sir Max, magkano ba yung ganong knuckle bearing na set? Ang set po is kasama na po installation is 2.2 po. Pero kung yung pyesa lang, Kung pyesa lang po nasa 1.4 po siya. 1.4, then the labor is 800 po. so sumunod natin pinalitan yung ano naman, wheel Yung bearing. wheel bearing, so upon checking up po, kasi dito po sa amin sa EV Moto, lahat po ng dinadaanan ng whole process natin is chine-check up na rin po eh. So chinek namin yung brake pads, wheel bearing, and then doon namin nakita na may damage na nga. So pinalitan na rin natin ng Koyo bearings na set and then re-greased with Maxima din po sir. And then sa rear shock naman po, since yung huling tono po natin ng rear shock niya was last year pa po, chinek ko lang po yung tono and then nag-slight adjustments lang po ako. Ano siya, lumambot, tumigas? Medyo lumambot po, which is normal naman po sa mga shocks, lalo na po pag naluluma po. Kaya adjustable, much better ma-adjust talaga. Apo, ganun sir. So magkano yung ano natin, yung Koyo bearing? Ang Koyo bearings natin sir is 150 Sa labor? each. Ang labor po sir is 300. So pumatak tayo ng 600 600 pesos. po sir. Sa race power, magkano yung para sa Mia 125? So ang race power natin sir for Mio is yung ganitong model sir may baso is 3.5 and then yung walang baso naman sir yung R Plus is 2.8 po. Ano yung sa libre na yung ano na installation? Fortunately hindi po sir kaya. May slight installation charge lang pero sa tuning po free sir. Eh sir, doon naman sa ano sa pag-test ride mo kanina nung pagkakabit ng mga bearing, anong ginawa mo? Inalign lang namin yung manibela kasi normally kapag kinalas ang T-post, nababago yung alignment ng manibela. Nag-multiple testing lang po kami kanina just to check yung alignment and then nahuli naman po natin ang alignment niya po is perfect na po. So we specialize in suspension, mainly front. And then sa rear naman, we have a lot of products na pwedeng maibigay sa inyo. And then steering, braking, and then CVT maintenance. Yun ang main forte namin dito sa EV Moto. So we're inviting you to come here sa EV Moto Tuning, 1665 Ilang-Ilang Street, Camarin, Caloocan City. Kung isa-search niyo po sa Waze or Google Maps, meron po tayo. And then for inquiries, you may chat sa EV Moto Tuning Sales and Service Center Facebook page. Kasama na si Sir Max, this is the anak ng owner na si Sir Don. So pag wala si Sir Don, dito si Sir Max, siya yung specialist. Yun, maraming Sir Max ha. Nice to meet you ulit. So yun mga tol, ako, kaya bumalik ako dito from Zambales. So mura lang naman sa amin yung mga bearing nung Yamaha, tama ba? Yamaha, sir. Meron din mga replacement nun, mga 500 to 800 plus lang yung pricing. Pero mas pinili ko pumunta dito kasi may mga proper tools sila. So yun mga tol, advice lang yun, hindi sila ganun kamahalan. Mas okay nga dito kasi kompleto yung mga gamit nila at saka matututukan. At maganda yung kanilang shop, may mga lifter at the same time, kompleto sila sa mga gamit. So yun lang tol, thank you so much. Alright, so visit lang kayo guys dito sa EV Moto.